para sining oras. Okay, mayong hapon sa tanan. So mapasalamat mo sa Ginoo no sa iyang kaayo padayon sa VBS. Salamat ko sa pag-volunteer sa mga young people, even sa mga young adults sa pagtabang. Ga-supervise lang ko no, dili ko nagatudlo jud. And pasalamat ko sa mga provision sa mga kaigsunan, even sa prepare sa mga snacks sa mga kabataan. So, salamat man ko sa mga attendance ng kabataan karon nalipay jud ko. Naka-recover na ko sang last year. So, salamat kaayo no, and praise God daghan kita sang bisita and praying makabalik jud ang mga kabataan ugma hangtod sa graduation. Okay? So, please open your Bibles sa 1 John chapter 2. Isa ka verse nga familiar kita o murag kilanlan kita ipa-remind kani sa kani nga kamatuoran. 1 John chapter 2 verse 12 to 17. 1 John chapter 2 verse 12 to 17. So ang pulong sang Ginoo nagasulti, I write to you little children because your sins are forgiven you for his name's sake. I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. I write to you young men because you have overcome the wicked one. I write to you little children because you have known the Father. I have written to you fathers because you have known him who is from the beginning. I have written to you young men because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Verse 15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Gampo kita. Ginoo, Diyos nga balaan, nagapadol kami sa imo karon. Ginoo, nagapangayo kami sang imo kaalam, kusog, and even Ginoo sa gahom sang imo nga espiritu nga masabtan namo ang kamatuoran sang imo nga pulong. Tudloy kami, Ginoo, nga magpaubos. And Ginoo karon kunay mga bagay nga maging obstacle sa among pagtuon, kunay sala kami Ginoo, pasayloha kami. In Jesus' name, Amen. So the title of this message is The Love That God Hates. Ang pagigugma nga ang Ginoo dili jud ganahan, no? Dili siya ganahan. Now sa isa ka tawo, sample may bisyo, pagpanigarilyo, dili ang mahabalan ang amoy dili ang mabalan ang amoy sa sigarilyo kung wala na or naa pa. Sample, pero kung ikaw dili ka sanay sa pagpanigarilyo, maamoy mo jud ang tawo nga nagapanigarilyo. Pero ang isa ka tawo nga nagapanigarilyo, dili na ma-identify, no? Kung naay amoy pa or wala. Same with the love of the world. When you start to love the world and the things of the world, ang pag-identify mo o ang pagsabot mo sang mali o tama, hinay-hinay man niya dili mo ma-identify. Especially now,
Kita mo sa aton sa showbiz, no? Kita mo si una na mga singer si Charis Pempenko, no? Bago sa field sa business, no? Sa show business. Ma-identify pa kung kinsa siya, no? Pati hinay nga nalunod na siya, nalingaw na siya sa mga bagay sa kalibutan, dili yan na masabtan kung kinsa siya, no? The idea of what is right and wrong, hinay-hinay mo na nga dili ma-identify, no? That's why there's a challenge for us nga kani, although permanente kita ma-remind kani, pero permanente dapat kita ipadumdum, no? That we should be careful of loving the world. This is the love that God hates. And of course, the challenge sa kaning ato niya pagtuon is that we should live. Ang ato niya pagkinabuhi, Jud. We should live not loving the world, but growing in love to God. Magkinabuhi kita, kay say no, ang ato ni kinabuhi, murag compartmentalize. What do you mean by compartmentalize? So sa Sabado o Domingo, ang nagahayag sa ato ang pagpalangga sa Ginoo. Lunes hangtod Biyernes, lahi na, no? Dapat ang challenge sa aton, we should live ang pagkinabuhi nato. We should live not loving the world but growing in love to God. Ngano man, sa unsang rason, may upat ka rason. First, the love for the world strives to grab us away from God. Ang pagpalangga sa kalibutan nagapaningkamot jud the moment we love the world. Kini nagapaningkamot nga birahon kita palayo sa Ginoo. Now, before si John nagsulti dira sa verse 15 nga do not love the world, nagapanawagan siya. Kita niyo dira? Nagapanawagan siya, I write to you little children. So tiya pa dira, I write to you fathers. I write to you young men, no? It seems to be gina-cover ya ang tanan nga henerasyon sa sulod sang iglesia, no? Isa ka pagpanawagan niya ni is because the love for the world attracts all generations. Gikan sa bata, gikan sa mga batanon, hangtod sa mga mga asawa. Siguro maingon din mga babae nga, pero man yung mga lalaki, ang gina-enumerate diri, little children, young men, fathers, wala diri mga babae day, exempted, dili, no? Ang ginasultihan na di, ang idea of different generation sa sulod sang iglesia, no? Nagapanawagan si John sa mga bata, sa mga batanon, o sa mga adult, nagapanawagan siya, no? To not love the world. Because the world, dili ilang gina-atake, dili ilang gina-attract ang mga batanon. Siguro may ingon ko mga may sulimen na kami, wala na kami dira. Dili, no? But it attacks all generations. Kung makita mo karon sa TV, even sa mga cartoons, no, ang pag-attack nga hinay-hinay gina-introduce ang mga dili nga maayo nga pagtudlo sa mga kabataan, even sa mga cartoons, no? Kita mo dira no kung galantaw ang mga kabataan sa cable, wala naman, dili naman uso karon cable, YouTube naman, no? Pero nakita ko nga, pansin ko sa mga cartoons nga makita sa YouTube, makita mo dira sa isa ka pamilya, ang nanay at tatay puro babae. No? Or pwede man ang nanay at tatay puro lalaki. No? Or pwede man nailahi, no? It even attacks the younger generation. No? Mga batanon, it's makita man nato, pero makita mo nga even ang mga younger generation, makita mo, no? The world strives to destroy the basic unit of our society, which is the
family. No? Family jud ang yatak yun. Makita mo karon sa mga sadly ako na na-observe no sa mga kabataan, mga young people. I hope nga dili ni mo usab sa inyong family kung magdako ka mo. Na-observe ko sa mga younger generation permanente ko although sing una panagsalang ni pero karon murag permanente ko madunggan nga ang isa kayang people gikan sa broken family. Murag ano na siya do common na karon, no? The love for the world tries to grab us away from God and it attracts all generation. Dili lang mag-ingon niya ang ako niya bata pa man na. The world is attracting your children as young as they are. We are sa pulong sang Ginoo nagasulti gani that we are commanded to teach and practice to love God above all even at a young age maski sa pinakabata pa, no? Pulong sang Ginoo nagasulti wala siya nagiingon niya. Okay, hulata lang magbatanon, dira mo natudluan. Or mas worse kung magtiguang dira mo patudluan. Ambot kung matudluan na pa. Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, basahin ko sa Bisaya. Pamati kamo o katawan sa Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maulang ang Ginoo. Higugmaang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kalag ug sa tibuok ninyong kusog. Ayaw gayud ninyo kalimti kining mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw. Hari na. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Hisgutin ninyo kini kun ana kamo sa inyong mga balay o kun naglakaw kamo o kun nagahigda kamo o kun mubangon kamo muli instrukya sa mga katawan sang Israel. Igot kini sa inyong mga bukton o ibutang sa inyong mga agtang aron sa pagpahinomdom kaninyo. Isulat ninyo kini sa kilid sa mga pultahan sa inyong mga balay o sa mga ganghaan sa inyong lungsod. No? So makita mo dira sa ila no, ang emphasis as young as they are, no? Because the world is trying to attract all generation palayo jud sa Ginoo, no? And kung kita, kumpiyansa kita, bata pa man eh, no? Ang kalibutan niya busy na. Wala siya gapili kung unsay edad, no? Not only that, not only it attracts all generations, but it is subtle in its attractions. Subtle is spelling S-U-B-T-L-E. Meaning sang subtle is difficult to understand or perceive. Dili mo mailhan dayon, no? Kung magpakumpiyansa ka lang, hinay-hinay, sample na, ka-cartoons malang na, no? Pero hinay-hinay na, nag-influensya na, no? The world, in its influence, it is subtle, no? And sa aton, usay kita, magsulti kita ng mga Kristohanon, kabalo naman ko sa Bible, okay lang na, dili ko na samon, dili kami madutlan, may dutlan ka mga word, tablan, dutlan. Dili ko na madutlan. Walang tao mo dira, kinsa? Walang tao mo dira ang appeal ni John. Not only appeals to all generation, kundi gin may sumpay sa dira. And so tiya dira, I write to you little children because your sins are forgiven. Forgiven you for His name's sake. Tawag yung mga kabataan, nga kasabot ka mo, ngayon yung asala na pasaylo. So tiya pa dyan, I write to you fathers because you have known Him who is from the beginning. Kabalo ka mo, nakailan na ka mo sa Ginoo, kamo nga mga amahan. I write to you young men, mga teenagers, because you have overcome the wicked one. Na-overcome yung mga daghan yung pagpintal sa inyong kinabuhi. I write to you little children because you have known the Father. Nakaila ka mo sa Diyos nga amahan. Makita mo dira nga kaning mga ginasulat ni Pablo sa sulod sa iglesia, they have a knowledge of God's words and they are familiar. No? Usay mingon ka no? Kabalo na ko na, dili ko na madutlan. Muna siya no? O maingon na mga, naagyan ko na. Dili na magbalik sa ako. No! Pero nagsulat si John nga maski mauna inyo nga nabalaan, magbantay ka mo. Do not love the world.
Dili kita pwede nga maging kumpiyansa lang, no? So tira sa 10 commandments daw may 11 commandment, thou shalt not compiance. Oh, joke lang na, no? We cannot just be complacent. Dili lang ta makakumpiyansa kay mingon ka kay kabalo na ko na, no? We should raise always our spiritual defenses. We should be alert. Even sa Bible diri nga permanente nga kauban ni Paul sa iyang missionary journey, nagabot man sa punto nga nagtalikod sa Ginoo kay ginpalangga na ang kalibutan. 2 Timothy 4:10, for Demas hath forsaken me, having loved this world, present world, and is departed unto Thessalonica. Dili ka kaingon nga nagdako ka sa simbahan, dili ka na mabira palayo sa Ginoo. Pagbantay gyapon. O maingon ka, bata pa man na siya. Dili pa na siya maano. Dili man. Enumerated tanan, all generations. Now, not only that the love for the world strives to grab us away from God, but also the love of the Father is not in Him who loves the world. Verse 15. No? Now, unsay makita nato diri sa verse 15? The love of the Father, ang gugma sa Dios nga manan, ang tao nga nagapalangga sa kalibutan, ang gugma sa Dios nga man, dili makita sa iya. Now, loving the world must not characterize our love life. So, do not love the world or the things in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Na ang idea diri sang world, diri ng kanang physical world. Wala yung ginasulti diri ang physical world. Do not love this physical world. Okay, so pangsunugan ang tanan nga puno. Wala na yung ginapasubot yan na. The idea of love the world here is the evil system of the world nga nagabira sa ato palayo sa Ginoo. No, sa iba niya translation, ang iyang nga pagsulti sa verse 15 is, stop loving this evil world and all that it offers you. No? Stop loving. No? Ang mga bagay diri sa kalibutan nga nagabira sa ato palayo sa Ginoo o sa pag-ila sang mali kontra sa tama. Now, the word love there sa verse 15 is affection or devotion. Okay, no? Meaning sina, ayaw ibutang ang imo nga devotion or commitment sa sistema sang kalibutan. Ano yung simple yan, no? What we treasure, unsay, what describes our love life? Is it love for the world, evil system of the world, or love for God? What we treasure most, we love most. Kung sa ato niya, ginaampingan jud sa aton kinabuhi, nga dili kita mabuhi, murag mamatay kita. Mo nang ato niya ginapalangga jud. Can you live without, mabuhi ka ba sa kanang bagay kung wala na? Unsay kanang bagay nga na? Or unsay person nga na? I hope ang Ginoo. What we love most, we always prioritize. Unsang aton nga palangga labaw sa tanan, mao nang ginagaan nato importansya. So unsa man? What we love most, amo na yung batayan nato, what we love most will transform us. Kung unsang ginapalangga mo labaw sa tanan, mao na ang mag-transform sa imo nga life. So kung ang imo kinabuhi nagalibot lang sa imo nga pag-eskwela, wala nang Ginoo dira. Then ang imo puno na lang, it's more about sa imo nga career, sa imong pag-eskwela. Wala nang Ginoo. Now, isa pa jud dira. Loving the world must not characterize our love life.
But also, we cannot love the world and God at the same time. So, tiyo dira sa verse 15, no? If any man love the world, the love of the Father is not in him. No? Dili mo pwede masabay ang duwa. No? Dili pwede. No? Walay middle ground. No? Kaya nga naman, of course, may kata, no? Matthew 6:24, you should not love two masters. No? Or either you will hate the one and love the other. No? Birahon ka jud na. No? Tungaon ka, mabot ang time, karon siguro pwede mo masabay ang duwa, pero mabot ang time nga birahon ka sang piyak. No? Unsa man jud ang imo nga desisyon. Asa imo nga pagpalangga. No middle ground. James 4:4 nagaingon, ye adulterers and adulteresses. Grabe yung pag-describe yan, no? Sa isa ka Kristohanon, sa isa ka taong na relasyon sa Ginoo, pero nagapalangga gyapon sa dili sa maalain nga sistema sang kalibutan, ginatawag niya nga adulterer, no? Anong adulterer sa Bisaya man? Mangirida? Ha? Mananapaw. Wala na sa amon sa Ilonggo, no? Imagine mo tawagon ka, sabi Christian ka, tapos sa imo kinabuhi, mas importante pa ang bagay, iban nga bagay kumpara sa Ginoo, tawagon ka mananapaw. Unsa imo bation dira, no? Lain, no? What if kumauna no? Kalain kayo, no? Pero mo na insulti niya, no? Ye adulterers, James 4:4, ye adulterers and adulteress, know ye not that the friendship of the world, na again this is not the physical world, but the evil system of the world, nga nagabira sa ato palayo sa Ginoo, that friendship the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Klaro, no? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. No, mga igsuon. To love God is not to be compliant in all religious activities. Kaya mo usay, no? Ato niya definition sa pagpalangga sa Ginoo, dapat perfect attendance ko sa per meeting, worship service, choir, no? Na ako da permi. Dili lang nga nagalingkod ko sa simbahan, kundi may specific kiko nga lingkuranan. Oo, di ba? No? Ilhan ka na nga dira ka galingkod, no? No! Kaya usay, mo na nga to yung mindset. Ba? Comply na ko, Lord, Ako naman, tuman ko naman ako gusto, O mo na, no? Compliance. To love God is not to be compliant in our religious activities, but rather now, number 3. So, natunan nato that the love of the Father is not in Him if we love the world. And in verse 16, all that is in the world does not come from God. So, tiyadira, no, sa verse 16, for all that is in the world, wala siya nagsulti na parte lang sang iban nga part sang kalibutan diliya sang Ginoo. Meaning sila may iban nga parte nga gikan sa evil nga system sa kalibutan, iya man sa Ginoo dili. So tiyadra, and all that is in the world, all that is in the evil system the world, dili na iya sang Ginoo. Naunsang na sa kalibutan para masabtan nato na. Of course, we are familiar with these 3 things. And I describe ko lang gamay. First is the lust of the flesh.
And all that is in the world, the lust of the flesh, no? Or uncontrollable desire, no? Kada, no? Uncontrollable desire for physical pleasure. And lust is uncontrollable. Meaning sina, kananang nagahari sa mga kinabuhi. Kananang gadumala. So the lust of the flesh. Now Satan usually attacks by our desires. And not sa Diyo. Usually si Satan nag-atake sa aton ng mga desire. No? Dili sa aton nga pangununa. Kaya nga naman, kung ang tao nagamit na sa isang auto, wala na, dili na uso ang divorce. Dili na uso ang bulag. Gani kay iba, nagkakadala sa desire. What is found in the world is the lust of the flesh, the uncontrollable desire for physical pleasure. And sadly, kakatabo man yung sa aton nga mga kaiglisyanan, sadly sa mga younger generation. Although may mga young people dugay na sa simbahan, nakabalo sa pulong sa Ginoo, kabalo sa kaimportansya sa pagpakasal, pero na yung mga galib-in diapon. May mga young people na nagasimba, may mga young adults na nagasimba, pero galib-in. The lust of the flesh. Especially karon grabe ang attraction sa kalibutan niya about sa homosexuality. Makita mo na, no, as young as they are. Dito sa Amerika, ginatudlo sa dito sa even sa kinder, ginayno yung babae ka, lawas mo, base. Hindi ginahinay na ginto Diyos. Babae mo nga lawas, pero base, may pagka-lalaki ka. Wala na, yun na yung kina-introduce. Wala kina-describe na nga, mauna ang pagbuhat sa Ginoo sa imo, special ka, mauka na. Pero na yung kina-introduce. The lust of the flesh. In the last days, you describe sa 2 Timothy 3:2-4, for men shall be lovers of their own selves, lovers of pleasures, more than lovers of God. Lovers of pleasure na. More than lovers of God. Sa pajuda, the lust of the eyes, or the uncontrollable desire, sa mga uncontrollable desire na gusto mo maangkon sa mga bagay na makita mo. No? Karon, easy na lang. No? Ay Lazada na, ay Shopee na. So kung dili ka makontrol, maano ka dyan? Makita mo no, dagan mapaminawon mo sa balita nga nang hold up kahit ako ng utang sa online sabong. No? Nangawat, no? Kay may utang pa nga, bayro nun. Mauna karon, no? Kabalo naman, awatan naman na diri. Grabe dyan, karong panahon na. No? The lust of the eyes. Muna no, sa aton mga Kristohano, bantay kita sa sige-sige pangutang. Dili na mayong nga example, no? Palautang kita. Satan uses the eyes. No? Nga usahay, kabalo ka man yung may naaka, pero dili ka makontento, mangutang ka para mapalit mo ang bago. So the lust of the eyes. Now sadly, this also affects the family life. May nakakaroon yung ginatawag na may nakakaroon yung mag-asawa nga ang husband may trabaho, ang asawa may trabaho. So ang ilang plano sa kinabuhi, dili na lang sila manganak kay gasto. So unsa rin mo, adapt na lang hayop.
Ang tawag for baby. Grabe ka, ma-amaze ka ba? Do lingaw man no, for baby, pero unsay rason nga ng pangasawa ka mo, wala ka mo rason yung magpanganak. Muna na karon do para ma-preserve ang career. So kung dili, of course, kung dili ka makontento, maudjot na. Dili ka makontento, gusto lang padako balay, may swimming pool, dagan sa lakyan, okay? Mas gaano na importansya kaysa may naay pamilya na kamo. And sadly, that is true nowadays. Dagan karon. Dagan no, mag-asawa, pero ang ilang ma-adapt na lang sila hayo kay gasto ang panganak, mas gasto ang bata. Last of the eyes. It's better to have material things than to have that experience of having sa mga kabataan. Karon. And also the pride of life that is found in the world. So what is pride of life? So, karbo, no? Boast. Mga bagay nga ginapagarbo na to, there are times sa sobrang kapagarbo, arrogante na ang worst na result. No? The idea of the word arrogance is this. Meaning sang arrogance is ginapagarbo sa kabagay nga which in fact dili natin nood gamay lang. Nung murag ginapadako mo yung mga sarili, nagaano emphasis ang imo nga sarili nga which is in fact sa mata sa ubad dili madyot. Ambog, no? Ambogero. The pride of life. May ginatawag nga sa makita makarelate ng mga young people, self-entitlement. Kabalo ka muna? Self-entitlement. Kita mo especially kung sa kilid dalan na supervisor ko, maski ikaw na may mali sa dalan na supervisor ko, ikaw kung ngaway. The pride of life. And there are times, sa atong mga Kristiyano, matintal man kita na. Even ako, there are times sa amon, makitanay kami sa amon yung mga classmate ko nga nag-graduate sa Philippine Science High School, iba, scientist na, iba, mga nag-work sa mga taas mga posisyon, iba, consultant. Mura, na yung pagtintal man sa imo nga sarili, may isip ka, unsa man ang ipagarbo ko sa ilang man. Unsa man ang istorya ko sa ila. And sa atong mga Kristiyano, there are times, masulay ka dyan, nga may ipagarbo ka man. Ayaw isabay ang imo nga panguna, ayaw mo i-level ang imo nga pagtanaw sa kinabuhi sa ila. Kaya sila wala na kakilala sa Ginoo. Ikaw na kadawat kay Jesus Christ, maski dili ka man dato, maski dili man tanan sa imo na ang langit. And ako, at times, matem ko, masulay ko. And I must say there are times, may mo ko nga, pastor ko, siguro kasi may mga bagay sa pagka-pastor ko, pwede ko matipagkanto sa ila. May mga muna nga pagbati. And there are times, bantayan na nato. So ako na ma-relate, gina-analyze ko man ako niya sarili. So kung mga nga, nagakayo ko sa lakyan. Nagakayo ko sa mga Ferrari, or mga malalon, pero dili tinuod. Para mapadako mo lang yung mga istorya sa ila. And that is, mauna yung idea sa kalibutan. No? Do not love the world. Ang pagpagarbo nga in such a way nga dili nang imo nga sarili, dili in such a way nga ang imo nga sarili na ang imo ginapadako imbes nga ang Ginoo nga makita sa imo nga kinabuhi. Jeremiah 9:23-24 nagaingon, "Thus said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth
glory in this. Mo ni dapat ang ipagarong sa imo kinabuhi. That he understandeth and knoweth me, knoweth God. That he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Grabe, no? Ayaw kita magpagarbo sa aton niya kaalam, nor sa aton niya kusog, nor sa aton niya kayamanan. Kung ipagarbo nato na kita nakaila sa Ginoo. Now, number 4. Why we should not love the world. In verse 17, and the world passes away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. All that is in the world does not last forever. The world and all its cravings will fade away. Tanan mga bagay sa kalibutan, tanan handom sa kalibutan, agi lang, mawala lang. Siguro kamo nga mga adult na karon, medyo pareho sa ako niya edad. Na-experience mo man yung kinabuhi nga mahimo nyo tanan. No? Pero karon, nasabtan nyo na nga agi na. Kay nakabati, daghan na kamo ginabati. Siguro kamo mayang people, dili nyo pa na magyat, no? Kaya ko tanan. Maagi man kamo sa amon niya panahon. Na dili ka mango niya agi lang jud ang tanan. Na nabasahan ko nga to illustration na may isa ka home for the aged, mga tiguwa. Na isang interview ya mga tiguwa kung unsa ila na human sila kinabuhi. Na sa interview to, ako dati ko nga ga-work sa university, mathematician. Grabe, mathematician. Or sa muna yung ako, manager ko. Pero karon asa na? Home for the aged. Wala na to. Agi na to, nalipas na tong panahon. The world in all its cravings will fade away. So, agi lang. But unsa kinasulti dira? Whoever does God's will remains forever. So, dira, no? And the world is passing away, and the last of it. But he who does the will of God abides forever. Nagapapilit ang nagapadayon sa paghimo sa kabubuton sa Ginoo, nagapadayon. Mga igsoon sa Ginoo, may kanta, no? Only one life, so soon will it pass. Only what's done for Christ will last. Pero siguro maisip karon mga young people, tutudlo kami sa mga bata sa BBS. Pero always remember, sa ulahi, mga bata na magdako, tandaan niya na kamo. Dumdumon niya na, tandaan ko niya siya muna yan, tutlo sa ako. Sa BBS, naa sila. What's the use of having nanatanan sa kalibutan sa imo, pero wala kang may nadala sa Ginoo? Unsay pulos sa tanan? Or unsay pulos sa tanan kung wala sa kinabuhi nga nagbago or wala sa kinabuhi nga na-impact sa imo nga kinabuhi. The passing, it's what you have gained, it's not what you have gained for yourself, but rather how you magnify God and being a blessing to others. So this is a challenge for us, no? Bilang Kristohano, we should not love the world. Because the love for the world, nagapaningkamot, nga pirahon kita sa palayo sa Ginoo. The love of the world
the love of the Father is not in him if you love the world. And all in that is in the world does not come from God. And all in that is in the world does not last forever. Agi lang ang tanan. So muna no, mga ison, magpantay kita. Kay dili gingon nga active ka karon. So uli, active ka man sigapon. Ayaw ka kumpiyansa. Ay dagan ako nakita mga Kristohano. Nga sang yung people, grabe, halos tanan, apilan. Pero sang nakiyang adult na, wala na. Check attendance na lang sa worship service. Umat ka na, wala na. So, this is a challenge for us to not love the world. Let's pray. Ginoo, salamat sa imo apulo. Salamat Ginoo sa kaning reminders sa among kinabuhi. Lord, help us, Lord, to strengthen our love for you. Aron niya, dili ka masulay man sa pagpalangga sa mga bagay na dautan sa kalibutan. Ginoo, salamat sa imo apulo. In Jesus' name, Amen. Okay, kita sa aton nga patampo, no?